Ang sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. 1 Corinthians chapter 11 in verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Hindi halimbawa ng ibang marunong na tao. Hindi halimbawa ng sinong makapangyarihang tao, kundi ang halimbawa ni Kristo. The example of Christ. Yun ang tinularan ni Pablo. Kahit siya nagkabale-balentong na, sumisirko na, inuusig na, sa kanya, hindi niya bibitiwan si Kristo. Kaya nung ang ating mahal na apostol, when the apostle was starting the PMCC Fourth Watch, ang sabi ng isang kaibigan niyang ebangheliko, "Nako, Arsenio, hindi ka lalaki niyan. Ang daming bawal. Ang daming bawal mong pinapagawa. At ang pinapagawa mo, mahirap. Gigising ng alas 5 ng umaga para manalangin. Hindi ka lalaki niyan." Pinatunayan ng Diyos na mali sila. Tama ang apostol. Nung ang Pentecostal Missionary Church of Christ ay hinamak, siya mismo hinamak, minaliit. Hindi binitiwan ni apostol ang mga daan ni Kristo. Kahit ano mga sinasabi ng sanglibutan, kayo ay mga magugulo, kayo'y maiingay, kayo'y namamalimos, kayo ay kulto. Kung ano-ano binabato sa atin ng mga bulaan, ng mga kulang sa bait. Si apostol, sabi niya, sige lang. Kahit hindi katanggap-tanggap, kahit hindi katanggap-tanggap ang mga daan ni Kristo sa mga taga-sanglibutan, hindi binitiwan ni Apostol Arsenio Periol si Kristo. Yung mga daan ni Kristo, hindi niya binitiwan yan. Sabi ni Apostol, hindi sinabi ni Apostol na, teka muna. Mukhang hindi gusto ng tao itong ginagawa ko. Mukhang ayaw nila yung pangangaral sa palengke. Mukhang wag ko na lang gawin. Yung mga pangangaral sa tabing daan, mukhang ayaw ng mga tao. Ano kaya gusto ng tao? Ano kaya hilig ng tao? Hindi sinabi ni Apostol Arsenio Periol yan. Ang lagi niyang tanong, ano kaya ang makakalugod kay Kristo? Sa loob ng 50 taon, lahat na ng paghamak, lahat na ng pangmamaliit ay ibinato sa Kanya. Pero mga kapatid, lahat ng mga humahamak sa atin, pinatunayan na sila'y nagkamali. Meron ngang isang Bible student nagpatotoo, sapagkat nung siya ay naligtas, kaagad-agad ay pumasok siya sa ministeryo ng pagpapastor. Siya ay taga General Santos City. Nung siya'y pumasok sa ministeryo ng pagpapastor, pagkatapos na siya ay maligtas, napuot, nagalit sa kanya ang kanyang ina. Inusig siya. Siya ay sinasaktan. Siya'y itinataboy. Subalit, at ang ginawa pa ng kanyang ina, sabi niya, galit na galit siya rito kay apostol at sa mga pastor ng General Santos City sapagkat bakit kinuha daw yung kanyang anak. Subalit yung ating kapatid, alam niya ang kanyang pagkatawag. Na hindi tao ang tumawag sa kanya, Diyos ang tumawag sa kanya. Sa madalit sabi, nakatapos o dumating sa
taon, buwan, na yung ating kapatid na Bible student ay gagraduate na. Siya ay taga General Santos City at nung nalaman niya na mayroong krusada, ang Home Free Global Crusade sa General Santos City, tinawagan niya ang kanyang ina. Nay, dalo kayo ng Home Free Global Crusade sa General Santos City. At yung araw na yon ay napakainit sa General Santos City. Sabi ng kanyang ina, wala naman akong mapapala dun eh. Pero, teka, malamig ba doon? May aircon ba doon sa General Santos City? Yan ang larawan. Ipakita natin. Malamig ba doon? Sabi, ay oo, may aircon doon. Sige, pupunta na nga ako dyan sa Home Free Global Crusade para malamigan. Dahil wala nga siyang believe sa pagkatawag ng kanyang anak. Dumalo siya ng krusada. Ipakita lamang natin yung sa General Santos City. Maraming salamat po. Yan. So, dumalo siya sa krusadang yan. Sa madalit sabi, naunawaan niya yung mensahe na patungkol sa pag-ibig ni Kristo. At siya ay, tingnan lamang natin yung larawan na yan, sa picture na yan. O, tingnan natin. Okay. Can we show more pictures of the, brother? Brother, thank you. Pakita natin ang more pictures ng General Santos City. Nakikita nyo ba? Sa live stream nakikita natin? Okay. Ha? Nabautismuhan. Mula nung nabautismuhan, nabago na ang damdamin niya sa kanyang anak. Sabi niya, anak, mapapatawad kaya ako ng Diyos sa lahat ng mga sinabi ko laban sa Kanya, laban sa iglesia, at laban sa sugo. Sabi ng kanyang anak, opo naman. So, gusto niya akong makita. So, dumalo siya sa graduation ng kanyang anak. At nung siya ay makadalo, kami ay nagkita sa aking opisina at siya ay humihingi ng paumanhin. Pasensya na po sa aking mga pinagsasasabi noon sapagkat hindi niya nauunawaan. At nung sa burol ng ating mahal na apostol, siya talaga, nakita ko ay gayon na lamang ang kanyang pagtangis at pag-iyak. Sabi niya, kung alam ko lang na ganitong kabuti si apostol, hindi ko sana sinabi yung mga sinabi ko. Kung alam ko lang na ganito ang iglesia, di sana'y noon pa naglingkod ako sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, si apostol, ang mga daan ni Kristo. Ang apostol, mahabagin, maawain, matulungin. Kaya niyang makisalamuha sa mga matataas na tao, kaya niya ring makisalamuha sa mga karaniwan na gaya natin. Kahit saan mo dalhin ang apostol, kaginhawaan, kahirapan, bukid o sa syudad, sa karamihan o nag-iisa, sa mga mahihigpit na kalagayan o sa mga kalayaan, ang apostol, laging ang hinahanap ay ang mga daan ni Kristo. At yan ang itinuturo sa atin. Kaya ang sabi ng kasulatan, for to me to live is Christ. Bawat fourth watcher, ito dapat ang ating hahanapin at ipapamuhay. To live is Christ. Kahit mahirap, huwag niyong bibitiwan ang mga daan ni Kristo na ipinakita ng apostol sa